bigyan natin ng reaction opinion itong post ng DZRH News. Title: Tadtad ito ng pira-pirasong pork barrel o giniling. Naglabas ng pahayag si Senator Amy Marcos hinggil sa 2026 General Appropriations Act na aniyay isa umanong political budget. Naniniwala si Marcos na maaari itong gamitin bilang pondo sa nakaambang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga susunod na halalan dahil tadtad din ang naturang pondo ng umano'y pira-pirasong pork barrel o giniling. Ito yung statement, official statement sa opisina ni Senator Marcos. Amy, 2026 budget, pampolitika ba? Giniling para sa impeachment at barangay elections? Tinuligsa ni Senator Amy R. Marcos ang 2026 General Appropriations Act na ayon sa kanya ay hindi isang developmental budget kundi isang political budget. Aniya, tadtad ito ng pira-pirasong pork barrel o giniling na maaaring gamitin bilang pondo sa nakaambang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga susunod na halalan kabilang ang BARM at barangay elections. Ayon kay Marcos, bagamat ipinakikilalang cleanest budget, mas nararapat itong tawaging sneakiest dahil ang pork barrel umano ay tinadtad, pinartiparte at binabahagi upang maitago. Diretsong iniugnay ni Marcos ang biglaang paglupo ng pondo sa mga naka-schedule na pampolitikang kaganapan ngayong taon. Ibinunyag niya ang pangamba na maaring magamit ang pondo sa usap-usapang impeachment na inaasang isusulong sa Pebrero, bago pa man ang BARM at barangay election. Sabi niya, isang katerba ang ayuda, sobra-sobra. Kaya napapaisip ako, may eleksyon na naman ba? Kung susuriin, impeachment muna sa kabarm at barangay election, mukhang malinaw talaga ang agenda. Dagdag pa niya, kailangang hindi ito ipagkakait ang tulong sa mga magsasaka na salanta sa bagyo o may sakit. Pero wala namang maliwanag na listahan o guidelines. Bakit hindi idaan sa nauukol na ahensya tulad ng NDRRMC? Bakit dapat ibigay na lang sa local hospitals imbes na government institution na naman na daming, instead na GL na naman gawing politiko? Ikinalulungkot ni Marcos na habang busog ang budget sa pundong maaring gamitin pampolitika, patuloy namang gutom at lunod sa hirap ang mga Pilipino. Dapat atupagin ang mga totoong problema ng bansa. Mahal na bilihin, kahirapan, trabaho at korupsyon, hindi ang pagluluto ng giniling na budget para politika pagkatapos niya. Okay. So, ako, agree ako dito sa observation ni Senator Amy dahil grabe ang ayuda. Kung may mga ayuda na itong mga nagdaang taon, na doble, na triple, na quadruple ang ayuda. May MAIP, may AIX, may TUPAD, may FMR, may LGSF, kung ano-ano na lang. Grabe. Hindi na ito developmental budget. Dahil yung flagship programs, yung mga malalaking infrastruktura, binawasan ng pundo. Yung subway na kailangan natin sa Metro Manila para maibsan ang traffic, bawas ang pundo, kaya delayed na ang pagtapos ng napaka-importanting proyektong ito. Yung North-South
Railway, yung Philippine National Railways. Grabing bawas ng pundo. Kaya ano pang asahan natin na economic growth natin kung itong mga transportation projects na kailangan natin, yun ang binabawasan. Ang inuunang pinupunduhan, mga alanganin, mga ayuda. So, may nabasa kong post kanina, ang mga senador, nagplaplano na magtayo ng oversight committee, which is correct. Kasi, tinuturing na pinakamalinis daw na budget. Yes, malinis kung hindi gagamitin sa politika. Paano yung MAIP? Wala namang guidance. 51 billion assistance to indigent peasants. Bakit hindi na lang ibigay yun direct sa mga ospital? Kanina may napanood akong Facebook reel. Isang senior citizen nagre-reklamo. Akala niya libre yung yakap program ng PhilHealth, yung magpakonsulta, magpa-laboratory test at iba pa. Sabi niya, dami palang binabayaran. Niloko nila kami, akala ko libre, yung pala, bayad ka rin. So, kailangan mo pang lumuhod sa mga politiko, kukuha ka ng guarantee letters bago ka tulungan. Ngayon, hindi katulad nung malasakit centers na interviewin ka lang, pagpasado ka sa interview, libre na lahat ang iyong babayaran sa ospital. Ngayon, iba na. Ayan, mga AX, tupad, mga... So, tingnan natin. Ganon din ang sinasabi ni Congressman Edgar Erese na baka may incentive na naman para sa mga mambabatas na pipirma para sa impeachment ni VP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa aking channel.